Okay, ito po ay Mitsubishi na Strada, no? So ang problema niya ay malamig kapag tumakbo, pero pag nakatigil o huminto, so hina ang kanyang lamig, guys, no? So alamin natin kung anong problema nito, i-share natin. Good naman ang kanyang preyon, guys. Okay, so may nakuha man tayo dito na 40 PSI, no? Ah, Tapos dito ang kanyang radiator fan medyo mahina na. So pwede magdagdag tayo ng silicone oil. And then tapos wala siya auxiliary fan. So nag-order tayo ng auxiliary fan kasi gusto ng owner lagyan natin ng auxiliary fan. Nag-suggest na rin tayo para kahit huminto siya o nakatigil, so may support pa rin na auxiliary fan dito. Tapos may nakita ko dito, guys, sa kanyang high side hose. At ito ang kanyang high side hose. So naglalangis po yung sa cream. Yan po yung kadalasan na issue ng Strada or Montero. Nanggaling po yung leak sa kanyang cream, guys. So pwede palitan natin ng hose rin. And then yung kanyang plate medyo ay so hindi makita, no? So di mayo kita. So ang kanyang plate, guys, so medyo may angat na siya ng kunti, medyo malaki na yung clearance sa kanyang plate. Okay. Sa kanyang plate, guys, hindi pa naman siya masyadong malaki yung clearance. Good pa yan, pwede pa yan. Good na naman ang kanyang engage, no? Tapos dito tanggalin natin tong grills kasi maglagay tayo ng auxiliary fan. So at sa ulit-ulitin, ito yung ating target din, yung kanyang clutch pan, no? Radiator na clutch pan. Dagdagan din natin siya ng silicone kasi di tayo sure, no, from the start or sang bago pa to unit, di sila nakapaglagay ng additional na clutch oil sa radiator fan. Okay, so yung sa loob, guys, na ang evaporator, sabi ng owner, bagong gawa naman daw to, bagong cleaning din. Tapos tinicheck ko, okay naman yung kanyang buga, malakas naman. So no need na tayong mag-backlash pa dito or mag-cleaning. Hindi naman leak yung problema sa unit. Bali ang kanyang concern dito, pag tumatakbo malamig, pero pag nakatigil wala na. Okay, so simulan natin, guys. Okay, so tinanggal na natin yung ditong grills, guys, no. So mag-add tayo ng auxiliary fan. So ang binili ko po yung original ng stock ng Montero at saka Strada. Mura lang naman to, guys, kasi parang replacement lang to siya, pero at least wala tayong ibang gagawin doon compare sa mga sandin na maggagawa pa tayo ng mga bracket, pero dito wala na. So yan, so hindi naman siya ano na orig, at least mga class A lang siya na set. So wala lang siyang kasamang rubber dito rin, and then doon. So simple lang naman na gawa niyan. Bibili lang tayo ng bolt saka rubber lang ilagay natin dito. So wala lang tayong iba pang ibahin dito kasi plug and play lang po siya, no? Yan. Okay. So sa balak mag-add ng auxiliary fan, no? Kasi may maraming unit na walang auxiliary fan. Kung balak nilang mag-add, so meron po sa online ito, pwede sila mag-order ng Montero or Strada. Pero kadalasan nakalagay Montero kasi yung Montero mayroong ganito na auxiliary fan. Tapos dito may wire na siya na abang. Yan. Ito po ay para sa kanyang auxiliary fan, nakaabang na.
Tapos dito sa kanyang fuse box, meron na rin dito, kaso bibili lang kayo ng relay na ganito. Ito po yung auxiliary pan guys, na lalagyan nyo lang. Good na po yan kasi naka-ready na po yung power. Tapos yung mga connection ready na po yan. So ito kanyang fuse 20 amperes. Yan. So kung tingnan po dito sa may kanyang ito siya. Itong para sa kanyang fan, ito sa compressor natin. So nandito siya sa C. So sa naka letter C siya. So ito po 'yon guys, no. Yan. So ito yung mas maganda sa Montero or sa Strada. Pero kadalasan wala sa Strada lang talaga kasi yung Montero may auxiliary pa na. Pero kung balak ninyong dagdagan, pwede rin. So wala na kayong ibang baguhin, bibili lang kayo ng relay na 4 pin, ilagay dito, working na po yan. Tapos dito hindi nyo na kailangan maglagay ng wiring kasi nandito na rin yung wiring na nakaabang. So meron din pag mag-order, meron din itong set kasama na yung bolt at saka yung mga rubber mounting dito. So ang binili ko is yung low price lang kasi para wala siyang kasamang mga rubber at saka bolt. So simple lang naman na gawaan yan guys, marami tayong rubber doon. Okay, so yun natin gagawin dito. Then yung hose, tanggalin natin yan para palitan. Okay, install lang natin yung ating fan guys. At ito yung hose guys, natanggalan natin. So ito yung mas maganda sa Strada or Montero, no? Kasi tanggalin nyo lang yung crimp nya, yung kanyang crimp. So hindi na natin kailangan magputol na magpalit ng groove sa ginagawa natin sa ibang mga unit. Kasi hindi po nakaplat po yung sa iba, yung dito maganda po ang kanyang groove. So pag tanggal ng crimp or pirol, so di na natin kailangan mag-weld pa dito para palitan tong kanyang groove. So ito yung mas maganda sa Montero sa Strada. Yan. So pag tanggal, ready, palit na tayo ng hose and then crimp ulit. So ito yung mas maganda. Tapos ito pong lagi i-check niyo guys, yung kanyang o-ring. Yan o. Kanyang o-ring, so naka-flat na po siya. Bawal na po yan ibalik kasi magkaroon na po na siya ng leak. Sobrang kisil na po doon dito sa kanyang kinalalagyan yan. So hindi na po siya nakaangat sa kanyang nilalagyan na silog-silog dito guys, oh. Yo. Then sa kabila rin ganito rin, oh. Tingnan nyo. So nakalubog na siya, kisil na yan, matigas na. So dapat magpalit ng hose, palit din tayo ng bagong o-ring. Okay. Tapos dito yan tinatanggal ko po yung radiator fan para mag-add tayo ng silicone kahit 2 o 3 lang para good po ang kanyang rotation sa kanyang clutch pan. Yan.
Tayo slide. Okay. Tayo mga bilog. Oh, yan oh. Halos wala nang laman ng silicone guys. Halos dry na oh. Ayan, so mailagay natin dito mga 5 piraso na silicone oil. Okay. So ang ating hose na kabit na, nai-plaster na din. Yo, so ang ating fan oh, ginawaan ko siya ng hose. So ito yung ginawa ko guys na rubber. DIY lang no, yung bali so pwede kayong gumawa nito. So ginamit ko yung 3/8 na high side hose. Yan. So din doon 1/2 na hose. So tinagyan ko po ng guide sa gitna. Then kita po ko ng steel. So yan good na po yan guys. So plug and play po yan sa socket niya doon na nakaabang oh. So itong mas maganda sa kanya kasi kapag nasira to, pwede natin ilagay dito yung sandin na tin blade. Nakita niyo yan yung sandin na tin blade. Kukunin lang yung kanyang motor, pwede na po ilagay dito kapag nasira. So itong mas maganda sa kanya. Compare sa Montero, kasi yung sa Montero na stock guys no, dalawa lang yung kanyang bolt doon. Di ko sure, dalawa or tatlo. Okay. So lagyan na natin yan yung radiator fan, tapos balik na natin, tapos testing tayo ulit. Okay, so na-share natin yung mga ginagawa natin dito guys no. So huwag kalimutan mag-subscribe para update kayo sa mga ginagawa natin, kasi wala tayong nililihim dito. Sinishare natin yung ginagawa natin sa every unit na car aircon yung problema no. Tapos ito pa nga dagdag natin na i-share dito guys no, sa gagawin natin dito sa Strada. Kadalasan po nito sa Strada at sa Montero may heater po yan no. May heater po yan doon sa loob. Tapos may switch din yan para sa selector ng heater, yung nila na thermostat. Shaded pa rin na thermostat yan. So ang gagawin natin dito guys no, nandito kasi tayo sa Pilipinas. So hindi natin kailangan ng heater. Kailangan dito malamig kasi mainit daw. So tinagawa nga sa atin kasi bitin daw yung lamig. So ito ang idagdag natin na i-share dito, yung kanyang heater. Tanggalin natin yung dalawang connection, tapos i-bypass natin doon dito sa may kanyang engine para yung tubig ng coolant hindi na pupunta doon sa loob na kanyang heater na assembly. Okay, so pwede nyo rin itong gawin sa inyo pag may Strada kayo, kasi yung iba hindi pag-allow dahil gusto nila stock daw. Okay naman yan guys, kaso lang yung concern ko po kasi pag medyo old na po yung unit, how many years na, meron po yung foam, yung vent, yung flap doon sa loob, may foam po yan. So sa sobrang tagal nagbrittle po yan or sa ilunggo pa na pud siya no. So pag katagalan yan guys, pag naka-off na po yung heater mo, pag close nya hindi siya masyadong mag-close. So may tendency sisingaw yung init at magmi-mix doon sa ating aircon na malamig. So paglabas doon sa ducting, medyo bitin na po yung lamig kasi medyo may halo siya ng init. Pero pag kinundim yan, kinat off yan, wala na pong init na pumunta doon sa kanyang evaporator assembly, kasi magkasama yung heater at saka evaporator doon sa kanyang housing assembly. So pulido na po yung lamig, wala na po siyang halo na kasi minsan hihina pumunta dito kasi nagalaw lang ng mga bata yung selector ng heater. Ito po yung sa heater guys now, i-share natin selector. Ito po yung sa heater.
Ang iba may sign po ito na kulay blue, half, then dito red. So yan po yung selector, no. So yan po yung sinasabihin nila na dapat ganito lang kasi thermostat po yan kasi iniibaya yung temperature na lalabas dito sa ating ducting. Pero sa mga Toyota may makikita kayo na lahat kulay blue dito yung sign, thermostat po yan. So kung ano yung ina-adjust mo doon sa Toyota, naka 3/4 man yan o naka half dito, susundin po yan ng ECU ng aircon. So mag-automatic yung compressor. Pero ito yung sa Montero at sa Strada, naka factory setting po yan ang kanyang thermostat. So nakabase po yan sa lamig, okay, sa temperature. So yun, doon na po siya mag-automatic, hindi po dito kasi ito heater po ito na selector. Okay, meron po yung motor doon. Pag in-adjust mo yan, gagalaw yung motor, iangat niyo yung vent, bibitin po ditong lamig. So yung iba sa stock pa, ay na-advise ko po dito lang i-off lang nila. Okay, so hindi man tayo masyadong expert dito, at least may i-share tayo, no. So yun ang ating ano sa heater. Okay, i-condemn ko lang guys yung ating pan na install na rin natin. Okay, parang original. So wala tayo, tapos yung socket, plug and play. Yan, so i-testing natin yan mamaya. So nagpabili pa tayo ng relay. Wala na po tayong ibang wiring pa dyan guys, no. Mag-connection lang tayo, magsalpak lang tayo ng relay doon. Andar na po yan ng walang Doro Chichi Burichi. Okay, yun yung radiator pa natin. Ginalaw na lang natin, no. Balagyan natin ng silicone oil. Okay, yun lang guys ang ating ano na to. So babalik kami after natin masimbol yan. Okay, ito na guys, no, after na-condemn yung heater. So ipakita natin para so yan, so dalawang hose yan, tinanggal ko po yung dalawa. Tapos yung nakadugtong dito guys na isa, tinanggal ko rin. So ito siya. Yan, so ang ganyan po yung posisyon niya, no. So dito itong side na to, doon yan. Tapos yung itong na side, doon yan, no. Tinanggal ko po. Tapos yung mahaba na dito na sa kabila na side, so nilagay ko po dito sa isa para yung galing doon sa kabila na kulan, babalik lang dito. Yan, so hindi na siya pupunta doon sa heater na assembly sa loob. Bali pabalik-balik na yung tubig guys sa engine. Yan, so safe naman yan, good naman yan, wala naman yung problema. Yan, so yun po yung ating hose. Yan, so good po yan guys, wala po yung problema yan. So nasa sa inyo na po yan kung gagawin ninyo or gusto nyo pa rin yan sa stock. So depende po yan sa inyo guys, no. So yun po yung ginagawa ko dito sa mga Montero at sa Strada. Kasi kapag luma na yung unit, mabibitin na po yung lamig doon sa loob kasi yung heater sumisingaw na doon sa compartment sa loob. At ito na guys, no, nasimbol na natin lahat. Yung radiator kabit na din. So yung fan ready na din do. So naglagay na tayo ng freon. Yan. So start na tayo para may testing natin. Ipakita natin sa inyo, no. Okay, so ito yung relay surplus na made in Japan, called Denso na 4 pin. So pakita ko sa inyo guys paglagay kung gagana ba yung ating fan. Okay, start. On aircon. Yan, no? So kung marinig ninyo, lumagapak na, naka-on ang ating compressor. So dito wala pa. Yan. Okay. So dali na do. So yung makabit natin sa ating tropa para makita natin dito guys yung ano.
Idari mo yung butang oh. Sa may idari oh. Dahil lang ah. Lagay. Okay, sige lagay. Tang. Yan, so gumana guys, no? Okay, so yung rotation niya, good rin, tama. So wala na tayong babaguhin dyan, no? Mabibili lang tayo ng relay na additional. Pagsalpak, good na po yan. Okay, so yung heater natin, good na rin. Yung radiator, malakas na, oh. Yan, si red bid, oh, gamay-gamay. Malakas na rin yung hangin. So malakas na, may pan na. So good na po. Okay, red. Hop. Diba? Lakas. Okay, so yun lang ating may share dito guys, no? So tapusin na lang namin yan mag-charge ng Freon. Then mag-cleaning kami ng condenser. So yan, tapos na po ang ating Strada. Okay, sana may na-share tayo dito sa ating ginawa ngayon, no? So nagkabit tayo ng pan, nag-ilis tayo ng hose, naglagay tayo ng clutch oil sa radiator. Din yung heater, pinondim natin. Okay, so i-full charge na natin ito ng Freon guys. Okay, tapos na po ating unit. So yan guys, no, binilan ko po sa araw na nakapark, mga 15 minutes na, 20 minutes. Yan, para may testing po natin, para malaman natin kung hihina pa ba pag nakapark yung balit ng hali ngayon, mga 11 o'clock to 12 na. Yan, so kanina pa yan naka-umandar yung kanyang aircon. So yan, nakabigad po siya sa araw. At siyempre, para sa sigurado, siyempre matesting na rin ng customer sa araw-araw na biyahe niya. I-update lang niya tayo kung anong yung resulta, no? So check natin dito sa loob ang kanyang temperature guys, kung magkaano. Yan, so good, sobrang lamig guys. Good naman ang kanyang lamig, no? Tapos may nilagay tayo dito temperature. So, kita ba? Yan, nasa 10.5 degrees ang kanyang lamig. Good na yan guys. Satisfied na po yung customer niyan, no? Yan, so nakasat daw, bumaba siya ng 10.4. so pag nirib po yan, dinagdagan natin ng RPM, bababa yan. So try natin, wait lang, try natin kung mababa pa siya, no? Okay, so rev lang natin guys. Ayan, no? So naka 1.5 RPM tayo. So kita ba yung ato guys? So yan, bumaba siya, nasa 9.8 na, bumaba pa siya 9.5. Yan, so good na rin guys, kahit mga 12 degrees or 13, 14, malamig pa naman yan. So ang mga ganito, sobrang sakit na po yan sa kamay pag ganyan mo guys. Yung mga 9 or 10, sakit na po yan. So ang itong selector ng temperature heater, kahit magalaw pa to guys, no, hindi na po maglalabas ditong init or mag-mix yung init dito sa ating cool na hangin. Okay, so nasa sa inyo na po yan guys kung gagawin niyo or yung kanya-kanya kasi nga ang diskarte, no? Okay, so yun lang ating may share dito guys, no, sa Strada. Kanyang issue pag tumatakbo malamig, pero pag nakatigil hihina yung lamig. So yun yung mga ginawa natin. So sundan nyo lang kung gusto nyo ganyan din kapag may unit kayong ganito. So share nyo na din sa mga
kapwa na mga ano, may mga unit na ganito guys. So yun lang, no, maraming salamat po sa panonood. Sa God bless po sa ating lahat. Alright.